Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At ito po ang ating first ever recording for this year. At syempre, since special yan, kumuha ako ng matinding backup. Ang kasama ko lang naman ngayon, isa sa pinakamalupit na stand-up comics ngayon. Siya lang naman ang 2024 Roast Battle Champion. Walang iba kundi si Russell Arabis. Hi Russell! Top mga kachismisan, pare. Russell, iba pa yung ibang level pa isa pang kasama natin yan. International star. Yan. International star. World-renowned artist. Platinum record holder. Platinum ba? Platinum record holder. Walang iba mga kaibigan. Ewan ko, Russell, magkakaproblema siguro tayo dito. Baka hindi marunong mo mag-Tagalog to? Feeling ko marunong kasi yan eh. Lamakin tugigalaw. Walang iba, kundi ang Asher ng Pinas. Mainit Yan, na mainit, guys. From the Showtime stage. Walang iba, kundi si R.A. Acosar, a.k.a. Asher ng Pinas. Hi, R.A. Maraming salamat, Makoy, Russell. Happy New Year. Happy New Year din sa mga macho at sexy chismoso natin dyan. Yeah. This is your homie, Asher ng Pinas. Kinabahan ako nun ah. Kala ko magsasabi ng N-word eh. What's up my wag na natin ituloy. Alam mo Russell, sobrang honored ko na nandito yung 2024 Roast Battle Champion. Pero sorry medyo naapakan siguro yung title mo kasi nandito yung Asher ng Pinas eh. So Asher ng Pinas yan eh. Medyo na overshadow lang yung achievements mo na ano ba naman yung 2024 Roast Battle Champion ka? Eto, platinum artist. Pero kamusta ba kayo? Aray, kamusta ang New Year? Okay naman, masaya. Tawag dito, kasama ko yung family ko. Dito ako nag-New Year sa Tondo. Dito naman talaga ako nag-New Year sa Tondo. Kasi masaya dito, street party, mga paputok, tapos binibilang ko yung mga addict na buhay pa. Ganun. Sige, bago kita puntahan, Russell. Kasi ako medyo laking kangkaloko, pre. Medyo visible sa akin yung New Year sa Bagong Baryo. Alam mo naman, medyo hardcore din yun. Comparable ba yung Tondo sa Bagong Baryo, pre? O medyo nagiging parang playground lang ang Bagong Baryo compared sa Tondo? Sa totoo lang, yung lugar kasi namin dito, Tondo District pa rin siya, pero parang nasa labas na kami. Hindi kami sa parang inner circle ng Tondo. So, pero yung mga kulitan dito, yung mga paputok, tsaka yung mga napapanood natin sa mga bali-balita, nakikita ko rin naman din dito. So, pag sinabi mong paputok, comparable lang sila sa Bagong Baryo eh. Pag sinabi mong paputok na literal yun hindi yung paputok ng mga ulo, hindi naman ganun. Hindi naman. Wala na yung ganun. Lang, yung pang New Year na paputukan lang. Ano lang kasi ako, parang, kasi di ba nakatira na ako sa Cavite ngayon. Utang ina from Tondo to Cavite. Walang improvement no? Exactly. Alam mo rin yung sasabihin ko, Russell. Parang hindi ko alam kung improvement ba yun o mas napunta ka sa lusak eh. O sige, tuloy mo sinasabi mo, Are. Pag sinasabi ko lang yun, pag kunyari nag-present ka sa presentation, no? Parang next slide, same slide lang siya eh. No? Parang sasabihin nung pinagpipresenta mo, naulit yata yung slide mo. Ba't duplicate to? Ba't duplicate to? Masaya naman, pero di na ako sanay sa mga ganong klaseng may ingay, mga ganon, yung malalakas na paputok. Ewan ko lang, baka matanda na rin ako. Teka, si Russell naman, kamusta natin? Russell, saan ka ba nag-celebrate ng New Year? Taga saan ka ba? Ayun, nag-celebrate ako sa Caloocan. Wala talaga. Batang Caloocan ba? Saan ka sa Caloocan? Malapit na kami sa Bagong Silang eh. Bagong Silang. Walang ka-class. Masayip ng konti dun. Kasi kapitbahay namin yung mga nananaksak eh. Siyempre, brotherhood. Ay, nako. Pero ito, speaking of bagong taon, di ba
Sa bagong silang ba, pre, madaming paputok? Wala, konti lang nagpapapatok. Ang maingay doon, mga motor. Motor, puta. Oh, Yung ano, binubom. yun yung tunog ng kahirapan ngayon, yun, no? Yung bagong Oo, tunog ng kahirapan. pinagmamalaki nila yung karag-karag din ng motor. Hindi, may kinakabit sila doon, di ba? Yung parang mag tak 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 tak, di ba? Ang sabi doon, parang in-open daw yung muffler para mas maingay tapos lumalabas yung apoy. Ah, Hindi siya pero impressive eh. yun nga, ang Totoo. daming nag-viral na video na parang feel na feel nila na puta, nagpapatunog ako ng motor dito. Akala nila pre, ginagawa po nila yun. Pero ang totoo pre, parang mas bumababa yung level. Parang lumipat ka lang from Tondo to Cavite, parang ganun. Oh. Naawa lang kami parang, mukhang kailangan natin ng outreach sa Caloocan. Hindi, pero pare, alam mo kung anong mas maingay dun sa mga motor na tumutunog pag bagong taon? Ano yan? Pre, yung pasabog ni Barbie Fortesa. January to yun, di ba? January to niya Ay, pinasabog. oo. Pare, nabalitaan niyo Putik. ba yun? Yung hiwalayang Barbie Fortesa at Oo. Jack Roberto. Oo. Sabi niya, don't smile because it happened. Parang sabi niya, Tungin nun to, inaapi yung ano. Teka, kunin natin yung exact... Ano ba yung exact quote? Teka nga, hanapin natin yung exact... ito. Don't Sige, sige, sige. cry because it's over. Smile because it happened, pare. Hindi. Sel, basahin mo na lang yung buong yung buong statement ni Barbie para himayin natin, himayin natin kung may makukuha tayong hidden message doon sa sa statement niya. Naka-open ba sa'yo o gusto mo ako magbasa? Ikaw na. Ayan. Ito RA, saka Russell, saka ang mga macho at sexing chismosa. Ito yung statement ni Barbie. Pero bago ko basahin, pre, gusto ko lang sabihin na isa akong Barbie Fortesa fan na medyo masakit sa akin tong hiwalayan na to. Para sa mga listener ng Machong Chismisan, para sa akin, si Barbie Fortesa at si Jack Roberto, sila ang pumalit sa puso ko kay Marvin at Jolina. Kaya medyo nasasaktan ako bilang Jack B fan. Pero ito na yung statement pare. Pinost to ni Barbie Fortesa 4 days ago. At ang sabi niya, don't cry because it's over. Smile because it happened. So kinote niya pare si Dr. Seuss. Diba, kinote niya yung children's book author, pare. Ay, Pambata lang pala yung breakup nila. sabagay mo ano bata si Barbie, di ba? Mo ano bata si... Pero sorry nabubo ko dun. Children's book author ba si Dr. Seuss? Parang, di ba yung parang mga rhyming, yung niya, sisulat niya. Wait lang, recorded pala to, tignan natin. Siya yung nagsulat ng The Lorax, mga children. Ah, teka, tanong natin si RA, umabot ba sa Tondo RA si Dr. Seuss? Hindi eh, pero nakita ko yung caption na yun nakabandal dito sa mga pader. So, Tangina pre, may nanakaw taga-Tondong lang yung nagbundle idea ng pala. caption na yun. So, sa Meron, Tondo, meron, may meron. May may mga, fan ni ano na Jack yung mga, Roberto. siguro, or nakita lang nila sa Facebook na mga post yun, tapos Ah, binandal na lang sa mga pader-pader dito. ah. Tapos nakalagay sa baba nung nilagay yun, don't cry because it's over, smile because it happened. Dr. Seuss from Krabby, yung tindahan, yung laging works at Krabby Patty ba yun? Works Yung at Krabby Patty. oh, yun. Tangina. Ito, tuloy natin. Having you Tapos, in may nakasunod doon, bawal umihi dito. May pirma pa yun, di ba? Yung written by TBS, Dr. ayo Seuss. pare Ayan. TBS. Tapos may Totoo. yung mga gang sign pa na gano'n, no? Puta. Oo. Tangina gago, Russell huntingin ka ng mga TBS, gago, Uy, madami. sir. Meron namang mga TBS na nasa higher society. Sa tingin mo, may nakaahon na sa lusak na TBS. Meron pa sabi yan. Ako ba? No, kahit Sa, sino sa sa inyo. tingin ko meron. Sa tingin ko meron. May nakikita na ako sa mga Facebook na kakamayan sila eh. So na Oh? malilinis naman yung damit nila. Feeling ko meron. Tangina malilinis yung damit nila. Apag. Salamat. Hindi, kasi mga nakapasok ng call center yung mga yun. So, Ah, salamat dahil doon. okay.
O, tuloy na natin, puta. Di na natin natapos yung caption ni Barbie. So, don't cry because it's over. Smile because it happened. Dr. Seuss. Have, having you in my life was the happiest I had ever been. 7 wonderful years. A lot of laughs, a lot of ramen, and so much love. So, ibig sabihin, tayo lang magjowa, mahilig sila sa ramen, pre. Ikaw, Russell, mahilig ka rin ba sa ramen? Oo. May ko Sige. sa Ano, ramen. ano favorite mong ramen, pre? Tantan men, pare. Parang na siyang kare-kare. Oo, pre, no? Sa inyo, Russell, mayroon bang ramen sa Tondo? Si RA? Ay, si RA pala. RA, may ramen ba sa Tondo? Or may favorite ka bang ramen? May favorite akong ramen na tawag dito, nakakainan namin sa mall. Oh. Pwede ba sabihin yung pangalan? Oo, sabihin mo lang. Ano, ramen nagi, masarap. Ay, oo, Nasasarapan ako pre. doon. Pero Oo, sab dyan. kada, kada sahod ko lang natitikman yun eh. Pero may makakalat-kalat na ramen dito sa Tondo. Naka-cart. Ano, lasang Lucky Me lang din naman na may itlog. Mm. Di pare, pero parang pagdating sa ramen, parang may araw na masarap yung mamahaling ramen. Pero may araw na masarap din yung yung ramen na Lucky Me. Na Oo. ako ang style ko pag niluluto ko yung Lucky Me, dinudurog ko yung noodles eh. Tapos Mm. nilalagyan ko ng itlog, tapos konti lang yung tubig, parang kalahati lang doon sa sa recommended serving suggestion para medyo mas maalat. Ganun din ba kayo? O Sa mas para siyang madaming tubig? lomi. Parang Oo. palomi na yung consistency Oo. niya. Ako, itlog din talaga eh. Pero gusto ko din yung Oo. masabaw na noodles. Ano ba kayo, chicken o beef? Beef, puta. Pag may kaibigan ka na na mahilig sa sa chicken flavor, wag mo na kaibiganin yun, may problema sa utak yun. Sorry, Parang chicken. Chicken ako eh. Sorry, sir. ano nagustuhan mo sa chicken? Teka, si RA. Si RA yung panabla natin. RA, anong flavor mo? Beef din ako eh. O, kita mo. Sip-sip. Teka, kutkutin natin yung utak ni Russell kasi first time ko nakakita ng taong mahilig sa chicken. Bakit mo nagustuhan yung chicken? Pre, napakatabang nun. Hindi siya matabang. Maalat siya eh. Para siyang chichiri eh. Alam mo yung Nuda Crunch? Yung Nuda Crunch dati. Ayun yung Nuda Crunch, masarap yun. Oo, pero chicken flavor. Dahil hindi ko Basta, siguro na-influensya ako nung kantang Chicken Noodle Soup. Kaya nag-gaslight ako na masarap yung chicken noodle. Teka. Pero yun, sa usapang ramen. Ay, teka, pagbibigyan ka ng chance ngayon, Russell, yung Tantanmen mo o Lucky Me? Lucky me. Lucky Me. Para Lucky me. tipid mode. Tipid mode. Para tipid Eh, ikaw, mode. Aray, anong mas trip mo ngayon? Tantanmen, ay yung mamahalin na ramen nagi o Lucky Me? Kung ngayon mismo. Ngayon mismo, Lucky Me na lang. Wala akong pera eh. Hindi pa sahod. Saka yung mahilig sa ramen, naghiwalay oh. Ay, oo nga, Kita puta. oh. Hindi, instant na rin ako para di kami maghiwalay nung misis ko. Puta, parang pag mahilig ka pala sa mamahaling ramen delikadong maghiwalay ka. Ay, tatuloy natin. So, a lot of laughs and a lot of ramen and so much love. Your love was exceptional. Puta, exceptional daw. Exceptional na nga eh. But sometimes, good things fall apart. So better things can come together. Pag ganun, pre, talagang naniniwala ba kayo na minsan kailangan masira yung relasyon para may better things can come together? Kasi parang lumalabas, parang ibig sabihin hindi sila naging masaya kasi kailangan masira pa sila para mas mahanap nila yung mas ikasisiyan nila. Ano Oo. tingin mo, Russell? Oo, okay, pero parang feeling ko, ilang taon na ba si Barbie? Check natin para accurate. Barbie Fortesa age. Kasi pag tiningnan mo siya para siyang grade school di ba? Oo, parang siyang class Mm. president. Puta, pare 27 na pala siya. Ay, di, ibig sabihin, naging sila, 20 years old si Barbie. Which is okay lang. Hindi na masama Oo, yun. hindi na masama. Pero siguro, bata pa sila nung sila eh.
So, kailangan nila mag-grow. Mas matanda pala si Jack Roberto. Si Jack Roberto, 31. Gurang. Hindi, sakto lang. Sakto lang din. Mm. Pero, yun, feeling ko may sawa factor sila. Kasi bata pa lang sila eh. Pero ikaw ba, may jowa ka ba ngayon, Russell? Oo. May kami. Magta 10 years na kami. Upo tayo na, di ba Gago sabihin, gawin may yun. sawa. Hindi. Yun Hindi. nga, parang may sawa factor din kayo. Ganun ba yun? Isa yun sa mga kailangan mong i-overcome sa long relationship eh. Tama. Kasi ako, kaming mag-misis ko, parang 20 plus years na kami. So, parang, totoo ba yun? Ikaw, Aray, naniniwala ka ba dun sa 7-year itch? Parang doon, naniniwala ako dun. Pero, dapat ma-overcome yan eh. Pero feeling ko kaya naghiwalay si Barbie tsaka si Jack. 7 years, puro ramen. Talaga mananawa ka naman talaga nun, di ba? Kaya kailangan mag-grow talaga eh. Gagawa rin. Kumakain naman siguro sila ng iba. Hindi naman puro ramen. Ikaw, no? Malay mo, baka yun yung pinaka-reklamo, puro ramen. Yun nga talaga, siguro yung May hidden pera naman message. sila. Tangina na kumakain Oo. silang ramen, tapos napuno na lang si Barbie. Tangina, ayoko na. Ramen na naman. Putang ina. Binisak yung chopsticks, no? Nagbukas, Ipopost ko to. Ilalagay ko to sa breakup message natin. nagbukas na si Gordon Ramsay. Nagbukas na si Gordon Ramsay, ramen pa rin, di ba? Oo. Kailangan na talagang may ayusin. Sa susunod na relasyon ni Barbie, a lot of Beef Wellington na, no? A lot of Beef Wellington na. Oo, yun. Ito. Yung next line niya. Ay, teka, ikaw, Ari, may jowa ka ba? May asawa, kasal ako. Ay, may asawa ka na. 5 years na kami nung September. Ayan. So, kailangan dalawang ingatan mo. Yung 7-year itch, saka yung pagkain ng madalas ng ramen. Dapat bihira lang yung ramen. Pero, Oo. yung 5 years nyo, matagal na rin ba kayo magjowa o mabilis lang din? All in all, ilang taon na kayo magkasama? Bali siguro 6 years na kami magkasama. 1 year nung magjowa kami. Tapos 5 years kasal. Okay. Pero sana yun nga, sana hindi nyo maranasan yung 7-year itch. Or kung maranasan nyo, malampasan nyo kasi parang yun yung nagpapatibay ata sa relasyon eh. Ikaw, Russell, nung nag 7-year itch din ba kayo? Siguro kasi may time na naghiwalay kami. Oo, tangina. Tapos nagkabalikan. Kasi yung 7-year itch, nangyayari talaga siya kasi matagal na yung magkasama eh. Tapos feeling mo stagnant ka na sa sarili mo. So dapat you grow together. Hindi sila nag-grow together eh. Yun lang. Oh. Pero tama, parang ang nangyayari sa 7-year itch, parang yun nga, masusubok ka talaga kung nagmamahalan kayo. Pero pag nalampasan nyo, ibig sabihin parang, we're meant to be together na. Yan. So unfortunately, si Jack Roberto sa si Barbie, yun nga, ang nangyari, dito nga sa next statement ni Barbie, beautiful goodbye. Ito dito siguro natutuwa ako para kay Jack Roberto sa kay Barbie Fortesa. Teka lang, ang pangit lang pala kay Jack Roberto. Parang hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na Jack lang. Kailangan lagi may Roberto. Parang pag sinabi ng Jack lang, iisipin pa ng tao, sinong Jack yan? Kailangan kumpleto na Jack Roberto. Na ganun. Si Barbie naman, madami silang Barbie sa sa showbiz ngayon. Sino pa yung isang Barbie? Sino Shota ni si Barbie Imperial? Oo. Sino mas trip nyo doon sa dalawa? Mas maganda para sa inyo? Paisip ka. Sino ba muna? Baka mga 7-year itch daw. 7-year itch ako eh. ikaw, Ari. Sino mas gusto mo sa dalawa? Huwag kang mag-isip na malalim kasi delikado eh. Tingin ko si Barbie Fortesa kasi lagi ko siya napapanood. Huwag kang magbigay ng rason, pare. Pare ito lang yung dyan ito yung explanation dyan, RA Pag tinanong ka ng ganyan, dapat mabilis yung sagot. Huwag mong pag-iisipan ng malalim. Saka huwag ka magbibigay ng explanation kasi yun yung mga trigger para pag napakinggan to ng misis mo. Sabihin, tangina ka, pinag-isipan mo pa talaga. Tapos nagbigay ka pa ng explanation. Yun yung mga simula ng 7-year itch. So, ulitin natin.
Baka sipagin akong edit. Oh. Aray, sino pipiliin mo kay Barbie Fortesa sa kay Barbie Imperial? Barbie Fortesa na lang. Para sa mga nakikinig, may lag lang po ng konti yun. Hindi na nag-isip si RA. Binilisan niya na. Pero ito yung nagustuhan ko sa kanilang dalawa. Parang maganda yung paghihiwalay nila. Kayo ba naranasan nyo na ba na nagkaroon kayo ng ex na ganitong level yung paghihiwalay nyo na parang friendly-friendly pa rin na kaya nyong mag-wish ng maganda pa rin dun sa mga ex nyo? Unahin natin si RA. Ikaw, RA, lahat ba ng ex mo naging friends mo or may naging friends ka pa rin ba ng ex mo? Wala, hindi. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kailangan talaga, pag naghiwalay, tsaka na kayo magkita. Kung saan-saan na lang. Ganun. Yung ano lang, yung mga tipong nagkasalubong lang sa mall, yung Oo, mga ganon. ganun. Ganun na lang. Kasi hindi ako Yung mga di naniniwala sinasadya. friends-friends yan. May ano yan eh. May konting, ano yan eh, tawag dito. Kurot yan eh. Ayaw, tama. Lalo na kung medyo pangit yung pinaghiwalayan, yung tipong Oo. nagkahulihan or something, yun yung mga problema. Ayun. Di ba tong sila Barbie, may chismis na lalaki si Kuya Boy? Si Kuya Jack? Nabalitaan niyo ba yun? Ayan. Hindi ko nabaltaan yan. Si Ang ano anong, muna, alam ko si Barbie, may Kaya parang si lalaki. Barbie nga daw yung... Di ba may love team si Barbie? Si oo, David di ba nga kaya nga, Licauco. di ba nga kaya nga nauso yung anti-silos ni Jack Roberto dahil doon sa love team. Pero, ang ano doon, malinaw naman daw na ano na parang love team lang 'yon. Pero yung kay Jack Roberto, parang last year na ano siya, na issue siya kay Ava Mendez. Kilala mo ba si Ava Mendez? Hindi. Plastic. Ito lang man Russell ayon sa pagkaka-Google ko. Si Ava Mendez ay isang Viva Viva artist, Viva Max artist. Viva Max artist pala Oh. si Ava Mendez. Aray, yung plastic nitong si Russell, no? Ikaw, Aray, malamang kilala mo si Aba Mendez, no? Oo, dumadaan sa algorithm ko yan. Parang yun yung mga bagay na hindi dumadaan sa algorithm. Parang sinesearch yan eh. Search ba yan? Uy, teka, si ano pala? Si Russell, di pa natin natanong. Ikaw, Russell, naranasan mo ba na na magkaroon ng breakup na naging friendship mo pa rin pagkatapos? Well, sabi namin, magiging friends pa rin kami, pero hindi na rin eh. Maayos naman yung mga naging breakup ko with past girlfriends, pero hindi na rin naman, wala na rin sense eh. Wala na rin sense, ayun. Pero, tawag dito, yung tipong sa simula, nagkaroon ng attempt pero eventually nag-fall off din. May mga ganun ba? Na parang ganitong kasi kung titingnan niyo tong breakup line ni Barbie dito parang napaka-clear eh. As in yung magaan ba? Parang walang sakit. Kasi kadalasan yung parang kila Tony Fowler nagmumurahan sila sa social media. Ito parang napaka good vibes. May ganyang level ba sa'yo? Wala eh. Ano lang eh, mutual understanding lang eh. Parang ayaw mo na, ayaw ko na rin, sige game. Ay puta, okay. Handshake agreement eh. Okay, okay. Ito, tuloy na natin. Thank you for loving me the way you did. I'm excited for I'm excited for what's to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. Parang ano, no? Ewan ko, ako nararamdaman ko parang mahal pa niya eh. Ikaw, RA, parang may nararamdaman ka pang bang love pa ba nitong si Barbie? Kasi parang coming from a place of love pa rin yung message niya eh. So parang feeling ko may na-fall out of love dito. Tapos parang napilitan na lang silang maghiwalay. Ganun ba ano yung basa nyo dito? Parang Okay. ano eh, kinokontrol lang yata sila ng kanya-kanya nilang mga GMA artists eh. Ay, oo, Sorry. pwede, no? Ayun, so parang siguro, parang may next project silang kanya-kanyang dalawa, para mas okay na mas solo sila, ganun. Feeling ko lang ha, dahil ano eh, parang biglaan eh, after New Year eh. Alam mo, pwede yung sinabi ni, ni RA. Kasi parang, ang napansin ko, Russell,
putok naman yung yung love team ni Jack Roberto sa ni Barbie. Kaya lang hindi talaga makapag-full take off dahil nga nandyan si Jack Roberto. Pero parang ilang taon na kasi sila mag-love team eh. Parang sa akin at ito hindi ko mapaniwalaan na nagdi-discuss ako ng GMA artist dito. Nagkakaroon ako ng ganitong ka-in-depth analysis para sa GMA artist Pero ang napansin ko, ewan ko Russell, nanonood ka ba ng Seven? Hindi. Sorry. Pero may pinanood kasi ako, yung love team ni Barbie sa ni anong pangalan? David Licauco. Parang nag-click naman yon nung mga huling love team nila, yung lalo na yung yung Maria Clara ba yon? Maria Clara at Ibarra. Sila pala yun. Oo, nag-click yon. Ang problema nga lang, hindi talaga makapag-full take off dahil may jowa nga si Barbie. Pero para sa akin nagwo-work naman. Kaya lang yun ba yung iniisip mo, Aray? Mukhang ito full blown na nila na Jack, saka ka na umiksena Jack, mag-bold ka muna dyan with Aba Mendez. I-build up na muna natin si Barbie para yung susunod na ipapagawa niyong bahay mas maganda na kumpara ngayon. Parang ganun. Feeling ko ganun malaki yung chance ang ganun, Makoy lalo na nasabi mong comparable sila sa Marvin Jolina. Feeling ko gagawan sila ng mga merch Sila, si Barbie Fortesa at si David Feeling ko papunta dun yung trajectory nila. Anong merch yung gagawin sa kanila, pre? Yung katulad kay Marvin, mga notebook, mga ganon. Notebook. Pero may artista notebook pa ba ngayon? Hindi. Kung bubuhayin nila yung Marvin Jolina na parang ganon, siguro gagawa nila ng ganon din. Same template lang. Pero di ba bumaba yung reading comprehension ng Pilipinas nung nawala yung artista notebook? Diba? Oo nga, no? Totoo. Bumaba tayo nung nawala yung artista notebook. Kailangan natin siya ibalik. Teka, seryoso? Legit na fact yun? Legit na fact yun? Parang lately, di ba? Parang lately nasasabihan na mababa reading comprehension ng Pilipinas. Tapos nawala yung artista notebook. Conspiracy to. Oo. Minopolyo siya ng Sterling Sterling, oo. Pero kayo ba nung nag-aartista notebook kayo, sinong weapon of choice nyo nun? Marvin Jolina din Marvin Jolina ka rin, pre. Hindi. Mark Heras saka si Jeneline Mercado. Puta, dance floor dynamite ba yun? Ay, di, bad boy of the dance floor. Bad boy ng dance floor yun. Saka Jeneline notebook Mercado. Notebook ko, Meet Your Garden Puta. Kaya... Teka, yung Meet Your Garden na OG, hindi yung OG, second... yung Taiwanese. Puta, yung may Sanchay. Yung may Sanchay, yung ganun. Sila talaga. Sila Dao Ming Su. Putang ina. Kasi kada karakter, isang subject yun Oo. Kompleto na. Teka. Bawat karakter, anong subject? Ang natatandaan ko, basta si Sanchay sa GMRC siya GMRC? Oo. Ako dati Christian Living ko, Chucky Dreyfus Dreyfus. Tanginang yun. Matindi-tinding pang-api ang ginabot ko doon kasi all boys school ako galing Notre Dame. Tapos mayayaman yung kaklase ko. Tapos Chucky Dreyfus yung minsan di ba ipapas yung notebook pag may quiz? Papacheck ka. Putang inaapin nila kasi sila mga social yung mga notebook nila pero sa akin Chucky Dreyfus na tinahi ng yarn. Ganun yung notebook ko Pero malay mo nga pag kunyari nagka-merge sila ng notebook na ganyan, tumaas na lalo yung bumalik na sa normal yung reading comprehension ng Pilipinas, di ba? Di natin alam, maraming pwede mangyari. Yun pala ang susi sa tagumpay para tumaas ang natin. Galing na Russell dun Di naisip. Di naisip ni Sara Duterte yun Nag-resign lang No? Okay. Nung pumalit lang. Gago niyo po yun si Sara, baka papatay tayo. Ay, hindi. Favorite ko yan. Siya. ang bilis mag-swap Hindi, siya lang kasi. Alam mo, Russell, may lag yung internet ni Aray, pero nung papatayin siya ni Sara Duterte, biglang bumilis Wala Yan yung time na hindi siya nag-isip. Oo. Kasi sa Zoom din di ba? Sa Zoom din nagbanta si Sara Duterte, kaya kaya niya to Teritoryo pala ni Sara to. May mga watcher yan.
Meron namang pinalit kay Sarah. Meron na, si ano? Sino ba, Russell? Ay si ano, yung senator si ano. Senator. Si Mick Anggara. Si Anggara. Si Anggara nga. Yung pogi. Ganon din. Ganon din. At least may tingnan natin yung magkaka-notebook. Ayan. Pogi din naman si Sarah, no? Pero bukod kay Barbie saka kay Jack, sinong nasa wishlist nyo na kunwari bibili kayo ng isang notebook ng artista ngayon? Sinong artistang ilalagay mo sa sa notebook mo? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Please. Thank you. Yay. Please, we need money. Hulaan ko si RA. Sige. Barbie, Pwede na yung isa. Siguro ako muna sasagot dyan. Gusto ko magkaroon ng notebook ng Batang Quiapo. Parang okay yun eh. Matamakas yun. Oo. Paano yan? Batang Tondo ka, di ba? So, ang sinicheer mo sila Smaglas, yung mga Batang Tondo. Siguro sila yung collectibles ko, yung kukuhanin ko yung mga sila yung cover page. Sila sila Ping Medina, sila Mastafit, yung mga rapper, lahat. Si Smaglas, si Basilio. Oo. Pati si Ronnie Lazaro kasama na. Ay, pare. Tapos ang get-up ni Ronnie Lazaro pang Squid Games, di ba? Yun. Di ba? Ikaw, Russell, sino? Bukod sa si RA, Batang Quiapo cast daw, specifically Batang Tondo. Yun ang bias niya eh. Sinong bias mo ang ilalagay mo sa notebook? Ang bias ko si John Alcilia eh. John Alcilia, titingnan mo lang yung libro. Tapos may mga quotation sa taas, no? Punyeta, ganun. Mag-aaral ka talaga ganda yun, ha? Mag-aaral ka talaga eh. Pagkabukas mo ng libro. Punyeta. Mag-aaral ka talaga. Pag nakita mo, minumura ka ni John Arcilia. Wala akong magagawa eh. Parang putay na, nakatakot. Parang magulang mo lang eh, no? Ako Coco Martin. Coco Martin yung Tapos kasi hindi mo natatanong RA. Wala pa akong nami-miss miski isang episode ng Batang Quiapo. Ay, ako din. Pares. Sa probinsyano, may na-miss ka ba kahit isa? Ako, wala din. Puta, 7 taon yun, pre. Lahat napanood ko lahat. Yung sa ang probinsyano, mga last 2 years ko na siya pinanood eh. Parang gano'n eh. Tapos yung Batang Quiapo, nasimulan ko siya last year. Nag-enjoy talaga ako. So, gabi sa YouTube ko siya pinapanood eh. Para dire-diretso na walang commercial. Ito si Russell, nanonood ka bang Batang Quiapo? Hindi ako nanonood Batang Quiapo pero pinanood ko yung probinsyano ng binge watch. Parang 2 linggo. Diretso. Ang mo, 7 taon yun, natapos mo ng 2 linggo? Kasi pinapanood siya ng lola ko. Tapos pinapanood ko din, ang ganda nito. Pero aray, kita mo, sinasabi ko sa'yo pag mahilig sa Chicken Mommy, hindi natin makakasundo eh. Putang dinunod ng Batang Quiapo tapos mahilig sa chicken. Tingnan mo. Hindi kasi kwenta to si Russell eh. Hindi, guys, tikman nyo yung chicken noodles nyo. Lagyan nyo ng itlog. Hindi mo ba naisip na napakalaking insulto sa kamanukan yun? Chicken flavor na nga, nilagyan mo pa ng itlog. Parang inubos mo na lahat ng byproduct ng manok. Mommy and child soup, diba? Tapos kakaiba yung kulay kasi ng chicken eh. Ba't dilaw? Hindi ko maintindihan ba't siya dilaw eh. Bakit nga ba dilaw yung sabaw ng Chicken Mommy? Ang tengkad pa ng pagkadilaw niya, yung pag nagmantsa sa uniform mo, alam ng lahat eh. Yun nga eh. With that factor, gusto mo pa rin yung Chicken Mommy. Dapat bago matapos tong episode na to, pre, hindi ka na mahilig sa chicken flavor. Tangina. Pang may sakit sa utak yun. Yung Lucky Me Beef flavor. Yung Lucky Me Beef flavor, dyan talaga ako lumaki. Parang pagpapasok ako sa umaga, ayan yung almusal ko eh. Oo, pre. Oo. Tapos halo mo. Ikaw anong ginagawa mo, RA? Isinasabaw mo ba siya sa kanin? O yung kanin ang nilalagay mo sa Lucky Me?
Pwede, parehas. Kanin. Nagawa ko na parehas. Pero Nagawa alin sa ko na. dalawa yung prefer mo? Kasi ako ang prefer ko, ayoko nang isasabaw siya. Gusto ko yung kanin, ilalagay ko doon sa Lucky Me sa bowl. Yun yung Okay na. ako. Okay din yun. Lately ko lang din na-realize yung ganun. Kasi less sa hugasan eh. Isang bowl ka na lang eh, di ba? Maglalagay ka na lang din doon. Sa bagay, no? Kaysa sasandukan mo yan, no? Tsaka gusto ko rin yung dinudurog. Yung dinudurog din para pag kinuha mo siya, hindi siya mahaba. Oo, as in parang sinandok mo na siya. inom-inom ka na lang ng sabaw, di ba? Panalo yun. Masarap dyan yung kanin na medyo matigas. Yung nasa ilalim. Saka yung yung medyo buwagag, pangit yung kanin na na malata pag nilagay mo doon. Nagiging puto eh. Oo, kinakain niya lahat ng sabaw eh. Lucky Me tandaan nyo to sarap ng bawat flavor nyo. Pwera lang chicken. Chicken. Sa inyo na lahat ng beef, akin lahat ng chicken. Tayo nagagi, pag kumain ka kasi ng chicken flavor ng Lucky Me, parang kang kumain ng dilaw na pansit canton. Parang yung dilaw na pansit canton, wala rin nagmamahal dun eh. Oo. diba? Parang ganun nga. Yung dilaw na pansit canton. Wag mo sabihin, Russell, na dilaw na pansit canton flavor ka din. Hindi. Kasi pero may ginagawa ako idadrop talaga kita dito, gago. May ginagawa ako dun sa dilaw tatanggalin na pansit canton. Tatanggalin na yung Rose Battle Champion mo. Papagamit ko yun sa mga makakalaban mo na kumakain ka ng dilaw na pansit canton. Let me defend. Yung dilaw na pansit canton, pwede mo siyang timplahan eh. Pwede mo siya lagyan ng butter, tas liver spread. Butter! Puta ina. Damirpak na kumakain ka ng pansit canton, pre. Wala kang pambili ng butter, gago. Pang mahirap yun. Dairy cream, pare. Dairy cream yan, matatanggap. Dairy cream. Margarina. Tas Margarina lang, pre. Tas Reno liver spread. Yan. Marinig mo talaga yung tibok ng puso mo, pero masarap. Hindi ako fan ng liver spread eh. Talaga? Hindi ako umabot sa ganung level ng hirap. Parang middle class kasi kami. Pero yung mga magulang ko mahilig sa liver spread. Ikaw, Ari, mahilig ka sa liver spread? Oo, yung una natikman yun sa pinsan ko eh. Pinapalaman nila sa pandesal tuwing hapon eh. Yun yung ginagawa ng mga matatanda dati. Reno liver pa nun eh, no? Reno liver. Oo, sabi ko may pamalit pala sa keso. Parang gano'n. Pwede pala yun. Sabi ko, yun ba lasa pala ng yun. Reno liver, pre? Yun ba lasa nun? Lasang keso? Hindi. Basta ma-creamy siya, mas ma-creamy siya. Tapos, bagay din talaga siya sa pandesal. Isasama ko, eto promise ko sa inyo, Russell, RA. Isasama ko sa to-do list ko ngayong taon na kumain ng Reno liver. Kasi to be honest, di pa nga ako hindi sa nag-iinarte ako Hindi pa talaga ako nakakain ng Reno liver. Siguro nakakain na ako, nakahalo na siya sa ulam. Di ba may mga kaldereta, ulam? Pero yun yung gagawin ko. Bibili ako ng pandesal at papalaman ako ng Reno liver. Tapos, pag nagkita tayo ulit, ikikwento ko sa inyo kung nasakapan ako. Hindi. Yan ang pangako. Pero yung chicken noodle soup, never. Hindi ko naman pipilit yung chicken noodle soup. Kasi, nag-gaslight talaga ako ng chicken noodle soup na kante. Pero pare, medyo lumalabas yung age difference natin eh. Ako kasi, si RA kasi sabi niya nag-starter pack siya sa sa Lucky Me Beef Mami, di ba? Yun yung sabi mo, RA. Lucky Me Beef ka ba nagsimula? Ako pre, nagsimula ako sa Nissin's Ramen na beef. Bago pa yung Lucky Me nun, ang sikat na beef noodle nun, yung Nissin's Ramen. Tapos may kasamang sesame oil pa yun. Yung Lucky Me ba ngayon, may sesame oil? Wala. Meron, di ba? Wala. Wala. Ang merong sesame oil, yung pancit canton. Pero yung noodles, wala, Yung Nissin's Ramen dati, yun pare, may sesame oil sa pakete yun. Ganun kasarap yun. Kaya lang nalaos eh. Pero yung Maggi, inabutan nyo? Oo, nabutan ko yung Maggi. Hindi ko alam, ba't nalugi bigla yung Maggi dito sa Pinas? Sikat dati yung Maggi, saka si Tita Maggi. Tatandaan nyo si Tita Maggi? Oo. Feeling ko, di siya nagkaroon nung sa DOH yung tatak approve nila yun sa... Di ba may ganun yung mga bawat Lucky Me? K1 Pluvier. K1 Pluvier yung tatak nila. May ano bang term yun? Nakalimutan ko yun, kaya nag-din din siguro. Tatak approved DOH, yun ba? Oo, parang gano'n. Makikita mo sa bawat pakete. Kapag may ganyan yung instant noodles nyo, safe yan. Mga gano'n. Wala, hindi saka yung Lucky Me, may mascot sila sa sa pakete. May baka.
Okay, may baka. Pare, yun yung pinaka-ayokong kainin sa lahat. Yung, di ba may mga restaurant, saka may mga pagkain, kunwari sangyupan. Tapos yung logo nila, nakangiti sa'yo yung mukhang karton na masaya na baka. Tayo na, paano mo gaganahan kumain dyan? Yung baka mukhang masaya siya, tapos mukhang bait-bait, parang kakainin mo ba yung bakang masaya? Yun yung mga Kainin mo medyo ako. turn off sa akin. Hindi naman sa pag-inarte, siguro ano lang, ano lang talaga yung utak ko. Pag yung masayang baka na parang mukhang friendly, tapos yun yung logo mo. Medyo di ko type yun eh. Ano ba yung tsura ng Lucky Me logo? Lucky... Yung katambalang, yung hiwala yung Barbie tsaka Jack, ang sabaw pag-usapan lang eh, no? Yun yan, diba? Dadaanan mo lang siya na siya eh. Tapos, Ayun yan, ginagawa lang natin siya jump off. Kita mo ang napag-usap. Sabi na, tangin, wala na tayo mapag-usapan kay Barbie at Jack. Mag-usap na lang tayo ng Lucky Me Beef. Ito, nakita ko na yung... Hindi, mabalik lang ako, Makoya. Sige. Balik lang ako sa couple, kay Barbie tsaka Jack. Wala ka, since machong chismoso ka naman, wala ka bang source dyan na may nagloko or ano lang? Hanggang ganun lang, Eva Mendez tsaka David lang. Wala bang nahuling screenshot katulad kila Maris Racal, ganun? Yun nga wala eh. Medyo, kasi nga maganda yung paghiwalay eh. So, hindi katulad to nung kala Maris Racal na mayroong offended party. Na, yung offended party, yung girlfriend ni Anthony Jennings. Na siyang naging susi sa pagiging masaya ng ating December 2020 at siya ang kumpleto ng calendar natin. Tama. Ano bang next project nila? Ni Barbie tsaka ni Jack o nila David? Si Barbie tsaka si David meron, di ba? Most definitely si Barbie saka si David may project. So doon papasok yung teorya mo, RA, na baka powers that be ng GMA7 ang nagko-control dito. Na tagal-tagal na ni Barbie, hindi pa rin sumisikat ng ABS-CBN artista level. Siguro ito na yung time para makapag-kissing scene na sila, makapag-bed scene na sila. Tama. Mag-mature as an artist. Mature. Parang tagal na binibenta si Barbie. Oo, parang in the future, parang ano nila eh. Parang masasabi nating palapat nila kay Catherine Bernardo eh, di ba? Parang ganon. Respeto naman kay Catherine Bernardo. Hindi, I mean, sabay kasi silang, di ba? Sabay sila sa... Nagigets ko yung punto mo. Pero, to be honest ewan ko kung medyo ABS-CBN fantard ako. I don't think ma-reach ni Barbie yung level ni Catherine. Kasi iba talagang mag-alaga ng artista yung ABS eh. Siguro mag-a-agree kayo sa akin doon. Pero siguro ma-elevate man lang si Barbie into a higher level star. Pero yung sana kung kaya niyang abutin nga yung level nila Catherine Bernardo nung mga ABS-CBN star. Pero tingin ko mahihirapan dahil nga ako goods na ako na mag-mature lang si Barbie Fortesa na hindi na siya nagbe-baby bra, mga ganon. Hindi kasi, yun ang problema kasi kay Barbie Fortesa eh. Mukha talaga siyang bata. Bata, no? Parang, hindi mo talaga siya actually, to be honest yung sobrang wholesome nung image niya, at least pangalan nito, si Catherine, successfully niya nung nahubad yung with pun intended. Successfully niyang nahubad yung ganong image. Kasi si Catherine, since lumaki siya sa mata natin dahil nga sa Going Bulilit, parang forever ang tingin natin kadalasan sa kanya is child star. Pero dahil nga nun sa mga transition, nag-break siya kay Daniel Padilla, nagpapasexy na siya ngayon. Mas natitignan na siya ngayon as an serious actress. Hindi na child star yung tingin natin sa kanya. Mas may range na siya, no? Ano si Catherine? Yung nakarang pelikula ni Catherine tsaka ni Alden. May konting bed scene sila dun na talagang ibang-iba na si Catherine eh. Saka may kissing scene na sila. Alam mo yun? May kissing scene. Si Barbie parang nandun pa siya. Parang high school pa din yung ano niya eh. Para kasing pag pinanood mo si Barbie na nagkaroon ng kissing scene, tatawag ka ng Bantay Bata 163. Yun yung pakiramdam na parang... Tawag ka, guard! Parang, ano ba to? Kawawa yung bata. Yun yung tingin mo, talagang forever mukha siyang child star. So, malamang, ito yung ito ba yung masasabi nating fearless forecast natin? Na si Barbie
feature roles na in the near. Putang ina, no? Yung linyahan natin yan para tayong sila OG Diaz na ano yan. May kissing scene, nagka-kissing scene na ba si Bobby Fortesa? Yung parang... Laplapan? Kasi di rin ako sa mga ano niya eh. Pero kung sana magkaroon na siya this year para medyo maganda yung take-off niya. Eto, nag-google ako. Meron sila pre ni David Licauco. Pero parang okay. simplihan lang. Parang simplihan lang. Pero pwede bang iangat ng kotse? Madami na rin siya. Ito, meron siyang kissing scene kay Paras. Yung anak ni Paras, si Kobe. Ang pangalan nito? Hindi, yung isa pa, yung kuya ni Kobe. Nako, mas yung malaki pa, yung matangkad pa. Oo, yan. May mga kissing scene siya, pero siguro hindi lang talaga nga naita-transform. Pero, yun ang hula natin. Yan ang ating Machong Chismisan Fearless Forecast with Russell and RA. Ito na yung susi sa tagumpay ni Barbie. Nagsawa na siya sa ramen. Baka magbibip Wellington na siya kay Chef Gordon Ramsay. Ito na yung chance. Di ka. Pero ito pag bumagsak yung karir, Diwata Pares din kakainin kapag diba? Pero ito pre, hindi naman sa sobrang happy ko na nakatawag. Nakita niyo ba yung vlog? Nagpatayo ng bahay si Barbie saka si Jack. Kung tama yung pagkakaintindi ko sa vlog. Yung iniisip ko ngayon paano na yung bahay na pinatayo paano hatiin nila? Baka magbabayaran na lang ng parte or benta. Ibenta na lang yung liquidate na lang yun eh. Pero dito mo mapapansin pala talaga yung level ng artista sa GMA7 saka sa ABS. Tangina kasi kahit anong laki ng bahay nung kay Barbie. Parang nasa regular subdivision lang siya na pag may nag-double park wala na makakadaan. Wala siya doon sa level nung putang ng mga condominium ng mga ABS-CBN stars na tangina nakatira sa ganito kalaking subdivision o may sariling farm. Hindi ko alam kung hindi ba nagpapasahod ng tama tong GMA or talagang mas malaki lang kumita yung ABS. Pero kasi parang wala namang... Teka lang, natatawa lang ako makoyama. Parang ginudge mo yung subdivision na lahat ng mga parang yung subdivision ng pinagtayuan ng bahay, lahat ng katulong Tiaguardia magjojowa eh. Tama ba? Yung mga subdivision na may kalabaw. May mga baka sa gilid. Tangina ganun yung subdivision namin. Tangina, may paluwagan yung mga kasambahay, di ba? Mag-aaway yung mga kasambahay dahil puta nagkasulutan ng security guard. Ganun. Pero feeling ko wala silang ads. Sila Barbie. Baka nga. Hindi sila kasi dami ng commercial ng ABS, yun ba? Oo, parang wala silang masyadong ingay sa mga ads eh. Ayun ako. Di rin sila ganun kaputok sa internet, mga vlogs, mga ganun din. Putok sila sa palengke. Ayun, sa palengke, yun. Oo. Maraming nagtataga ng baboy ng umiiyak. Hiwalay na si Jack. Saka si Barbie. Ang ganda ng pagkakasabi mo, Russell. May konting piyok yung nagtataga ng baboy. Kaso mapag-uusapan lang sila mga 11 a.m. hanggang 12 lang eh kasi maraming tao na sa umaga eh. Parang hindi na pwede mag-usap yung mga nasa palengke. Nagtataga. Gago, pakamata pobre nyo. Uy, teka! Russell Arabis. Russell Arabis 2024 Battle Roast Champion, pare. Yan. Russell, ano bang latest na meron ngayon sa Comedy Roast Battle? Ano bang ide-defend mo ba o paano bang mangyayari? Kasi 2025 na patapos na yung reign mo, pare. Ano nang plano sa Comedy Roast Battle? Ayan. So, this year, magkakaroon tayo ng bagong Roast Battle Champion. Kasi gusto ko may kasama ako sa pagiging hari. Puta, hari. Pero dapat yung mananalo, pare, magiging bala talaga sa'yo yung chicken noodle soup, pre. Pagdasal mo na lang na walang makikinig nito na makakalaban mo. Pero sige, magka-crown ng panibagong Comedy Roast Battle Champion. Paano to? Tournament format ba to? Tournament format? Paano ba format niyan? Ito, may tournament tayo ng mga masama ugali. Sa February 7, magaganap yung first leg ng ating 4-leg tournament para ma-determine natin sino pupunta sa finals. Kailan yung first leg? February 7?
February 7 sa Brick Wall. All BGC. May dalawang matches dyan for Rose Battle Championship. Tapos, may isang exhibition match ng mga PWD. Putang ina. Yan, maglalaban Ayan. si One Hand Gamer at si Roger Naldo. Teka, putang ina, seryoso? May one-hand gamer? Isa lang kamay niya? Oo. Para siyang taga Tier 1 yun. Para siyang T-Rex. Parang T-Rex mamay niya. Apakagago ng description. Teka, hanapin ko nga yan. Pag ginugel ko yan, lalabas yan. One-hand gamer. Oo. Oo. Ay, Ano puta siya, ko nga, Makoy? no? Alam mo yung kamay niya, yung pangkuha ng teddy bear sa mga arcade. Mga ganon. Yung claw machine. Pero putang ina ito. Ito yung tanong ko. Kaninong putang ina ng idea na ilaban tong si one-hand gamer? Kay Roger Ronaldo, gaano kayo kagago? Feeling ko nag-away lang sila eh. Kasi, PWD sila eh. Nag-away sa parking spot, ganun. Takin ang rason yan. Bakit sila nag-away? Kasi PWD sila eh. Putang ina, gago. Sino pang aawayin nila? Tayo mga abled bodies. O teka, so magkalaban, si one-hand gamers at si Roger Naldo. Yan yung sa first leg, tama? Yan yung exhibition match yun. So, hindi siya Puta, exhibition match ba yun? So, mas nag-ano lang talaga sila. Wala silang pinaglaban. Gusto lang mag-aaway. wala silang mapapanalunan. Mag-aaway lang talaga sila. For everyone's entertainment. Ang maglalaban sa first leg si Marvin Tumon, yan, open mic champion ng 2024 at si Jam Perez. Sa second leg naman si Dex Conche at si Margie De Leon. Si Dex. Di ba sila rin yung si Dex sa kasi Marvin yung naglaban last year din sa finals ng parang alam ko naglaban din sila sa isang tournament, di ba? Sila that's sa finals yung open mic. Dalawa. Ay, sa open mic, ayan. So sa leg 2, si Dex saka si first leg lahat yun, yung lahat ng laban leg. So first round, second round. Parang, first battle, second battle. Ano ba to? Ito sorry Ano to, kasi alam naman natin, hindi pa ganun pasimula pa lang yung pagputok ng comedy roast battle sa Pilipinas. May kukumpara ba to sa flip top? Kasi technically, ang flip top roasting din eh. Anong pinagkaiba niya sa mga rap battle? Anong pinagkaiba niya? Yan. Pag sa flip top kasi naka-rap form sila eh. Kailangan may flow, may rhythm. Sa roast battle, naka-joke form lang siya. Kailangan lang setup. So medyo similar, medyo similar without the flow, without the rap part. Medyo similar sila. Bale, mas maangas lang sila ng konti. Pero teka, 4 na leg to. So yung promote mo, February 7, leg 1 pa lang yon. Leg 1 pa lang yon. Marami ito tayong Aray, wala ka bang balak sumali dito? Kasi kakagaling mo lang sa isang competition. Isang prestigious competition sa Showtime. Kasali Naka-lookalike. Sali ka ba dito? Kasali din ako dyan. Siguro nasa 4th leg kami huling-huli. So mga bandang March na yan. At gaganapin yan sa Classified Lounge. Ang makakalaban ko dyan, kung di ako sakali, si Mikoy Castillo. Tapos may laban din dyan si RG. Tsaka si... Kalimutan ko yung pangalan pero check nyo na lang sa Comedy Rose PH. Ayan. Ayun, so kung gusto nila makuha yung full details tungkol dito sa Comedy Roast Battle, you guys could visit Comedy Roast Battle sa Facebook. Yan yung page nila. Yan yung official page nila. Wala bang PH? Comedy Roast Battle lang? Comedy Roast PH. Comedy Roast PH. Yan. Search nyo lang para mas maintindihan nyo. Meron bang mga upload ng mga past follow battle? Na nila kasi meron bang upload ng mga past battle doon para makita nila yung sample? May mga clips doon ng past battles para makita nila yung siraan na naganap last year. Ayun, shoutout mo Russell yung tinalo mo para mas bumalik yung sakit sa kanya ng pagkatalo. Yan. Hindi na sobrang sakit na pagkakatalo na pare. Hindi sa sumali this year. Wala nang tinigil na nila yung mga pangarap nilang maging roast battle champion. Tangin, nagyabang talaga.
Anyways, pero yun, shoutout doon sa mga comedy. Ano ba tawag sa inyo? Comedy roast battlers or stand-up comics pa rin? Stand-up comics pa rin. Stand-up comics lang. O teka, yung social media pages mo, Russell. Ang social media Stand-up pages comics, pero mga roasters. roasters. Kenny Rogers. Pero ito, si Russell, follow nyo siya sa social media pages niya, Russell Arabis, sa lahat ng social media pages. Tama? Yan, Ito malupit. I'll give you the honor, RA. Sabihin mo na ako anong mga social media pages mo, RA. Sige. Sa Facebook, pakisearch nyo lang Asher ng Pinas. Follow nyo, tapos pwede nyo ako murahin. So, sa Instagram naman, RA Acosar. So, yun. Russell, isang insider info lang. Sumali ka dun sa Showtime, di ba? Bilang ikaw yung impersonator ni Usher, di ba? Kaninong idea yun? Ano pa kasi siya eh, kahit nung unang season pa lang ng Showtime, nag-work pa lang ako, hindi pa ako comedian. Marami na nagsasabi sa akin, sumali na ako. So madami nagsasabi sa'yo kamukha mo si Usher. Oo, nung high school pa lang. Di sa walang halong nung high school pa lang. Tapos, hindi ko sinasabi sa iba, may mga nagsasabi na lang din, uy, Asher, kamukha mo, ganun. Ayun, hanggang sa pinasali na lang nila ako. Tapos, na-enjoy ko rin naman. Pero, ito, siguro pag-usapan natin sa susunod na episode. Ito yung mga itatanong ko sa'yo, pre. Kasi, mukhang hinusgahan ka ng internet nung panahon na yun eh. Madami bang tumawag sa'yo noon? Madami nang api sa'yo? Paano pag lumalabas ka? Ano yung experience nung pagsali mo doon? Pasadahan natin. Kasi alam ko parang trip mo pang mag-guest ng isa, di ba? So sa susunod na guesting mo, tatanungin kita ng konting details do sa experience mo sa buong Showtime experience mo. Okay lang ba sa'yo yan? Sige, okay lang, masaya. Ayan. So yan mga kaibigan, guys, sobrang na-enjoy ko tong kwentuhan natin ngayon. And last, ano yung final take nyo? Ano yung tingin yung masasabi nyo dito sa hiwalayan na Barbie Fortesa sa Jack Roberto? Sige Russell, ikaw na muna. Ano yung buong take mo dito sa pinag-usapan natin? Yan. Masasabi ko sa breakup ni Jack Roberto at ni Barbie Fortesa, buti naman. Akala ko pre, may sustansya akong makukuha sa'yo. Puro Lucky Me Chicken tinitira mo yun. Sige, si RA. RA, ano masasabi mo sa hiwalayang Jack Roberto saka Barbie Fortesa? Sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa hiwalayan nyo. Kasi pag naghiwalay kami ng asawa ko, wala naman kayo pakialam eh. Ano lang, siguro kung ay nagdesisyon yung dalawa, respetuhin nyo na lang yan. Tsaka kung madalas kayong kumakain ng ramen sa 7 years, panghiwalayan na rin naman talaga. Good luck sa kanilang dalawa. Ako naman ang masasabi ko dito, bilang isang Jack B fan. Kayo medyo napakapakan niyo yung pagiging Jack B fan ko eh. Alam niyo na, pre, after Marvin and Julina, sila na talaga yung nasa baba ng listahan ko eh. Lalo na ngayon, may pelikula ulit si Marvin sa Marvin at Julina, may reunion mo nila. Panoorin nyo guys. Pero, parang nalulungkot ako kasi parang hindi nila nalampasan yung 7-year itch. So, parang nagsasubscribe ako dun sa fact na parang maganda yung sinabi ni RA. Baka pakuluto ng powers that be ng GMA para ma-elevate yung career ni Barbie. Para hindi na sila sa second class subdivision magtayo ng bahay nila. So, sana ito na yung susi sa tagumpay ni Barbie para number 1, maganda na yung bahay na napatayo niya eh. Location na lang yung problema eh. So, baka dahil doon sa lab team nila ni David Licauco, sa mas magandang subdivision makabili si Barbie. Pero, good luck sa career nila parehas at sana, maging mahanap nila yung kanilang tunay na pag-ibig. Yan. At yung mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin, walang iba, kundi ang 2024 Rose Battle Champion na si Russell Arabis na galing din sa Comedy Manila na laging nagsasabing, manglait ka ng kapwa, huwag ka manapak. At syempre kasama rin natin ang Usher ng Pinas. From Comedy Manila rin. Walang iba kundi si R.A. Acosar na laging nagsasabing, iwasan yung mang-apoy sa Instagram. Yun lang. Alam mo pre, yan ang isa sa pinakamagandang payong narinig ko. Lalo na pag trinipling apoy mo, katapusan mo na yan no? Iba Apoy.
Tapos may Iba ano yun, pa? iba yun. Tapos may nakakindat at nakadila Totoo. Napakagandang payo mula kay Asher ng Pinas, Aray Acosar. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Guys, pakinggan niyo habang sana habang wala pang bagong episode yung Machong Chismisan. Kung naubos niyo na lahat, try niyo pakinggan yung Backtrip Podcast. Nandiyan din yung Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% Podcast kasama si Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, saka yung Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast, saka syempre yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. Tapos yung mga Patreons din natin na patuloy na sumusuporta sa show. Tandyan si Darwin Busuego, si June Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, si JM Kayabyab, si Marge D, si Joey and Maribilla, saka yung Hobby Podcast, saka guys, if you're into keto diet at naglo-lose kayo ng weight, try to check out Ketorific PH. Available siya sa Grab kung nasa Metro Manila kayo. Pero check nyo rin yung Instagram page ng Ketorific PH. At syempre, ang patron ng mga Patreon, nandyan si Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo yung podcast namin, pwede nyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Just check out Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At ako naman, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At pwede nyo rin kaming supportahan sa... Kung may extra kayong pera at gusto nyo kaming supportahan, pwede nyo gawin yan. Subscribe lang kayo sa patreon.com/machongchismisan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.